Ang paghihiganti ng api. The Revenge of Billionaire Wives. Introduce her to the owner, Kabanata 7. Masaya si Karina sa bago niyang trabaho, kahit nakakapagod ang gawain kasi madaming customer na kumakain lalo na pag weekends at salary day. Maganda kasi ang lokasyon ng restaurant na iyon. Habang nagsiserve siya ay may nakita siyang isang gwapong lalaki na pumasok sa opisina ng kanilang manager. Naisip niyang ang swerte naman niya sa bagong workplace niya kasi puro mga pogi ang nandoon. Sign na kaya iyon para magkaroon siya ng bagong boyfriend, na pangiti na lamang siya. Pero biglang sumagi sa kanyang isipan si Lloyd, gwapo din naman si Lloyd at elegante kaya naman mas okay din naman siya. Natawa uli siya ng palihim. Tinawag naman ako ng isa kong katrabaho dahil inutusan daw siya ng aming manager para magdala ng pagkain sa loob ng opisina. Sige po, kukuhanin ko na lang ang mga pagkain at dalhin doon sa opisina ni Sir. Sabi ni Karina. Nang maihanda na lahat ni Karina ang pagkain, ay agad naman siyang pumasok sa opisina, nakita niya doon ang dalawang naggagwapuhang mga lalaki. Shit! Ang pogi naman ng mga lalaking nasa harapan ko. Isa lang naman ang hinihingi ko Lord, bakit dalawa na sila? Nakangiting sabi ni Karina sa sarili niya. Excuse me miss, is there anything wrong? Sabi ng isang lalaki na kausap ni Marco. I'm sorry sir, may naalala lang ako kaya napangiti ako. Okay. Akala ko nagwapuhan ka sa amin. Haha. Pabirong sabi ng lalaki. Parang ganoon na nga po ay. Heto na pala ang pagkain niyo sir. Sabi ni Karina. By the way Karina, siya nga pala si Patrick, ka-business partner ko, mag-ingat ka nga pala sa kanya, matinik sa mga chicks ang lalaking ito. Haha. Asar ni Marco. Haha. Grabe ka naman bro, hindi naman sa ganoon. Behave naman ako minsan, nice to meet you Karina. Magkape naman tayo minsan. Hirit ni Patrick. Hindi naman makasagot si Karina. Tahimik lang siyang nakikinig sa mga asaran ng magkaibigan. Patrick, huwag mong asarin si Karina ha. Kasi bago pa lang siya dito at ayaw kong ma-offend siya, at mawalan ng gana na magtrabaho sa restaurant ko. Baka mawalan ako ng magaling na worker. Sabi ni Marco. Yes, bro. Huwag kang mag-alala, walang pwedeng mang-asar kay Karina, andito ako handang pumoprotekta sa kanya. Sagot naman ni Patrick. Hindi na ako nakisali sa usapan nila, nag-e-enjoy na lamang ako na pakinggan ang mga sinasabi nila. Kaya naisipan ko na lang magpaalam sa kanila dahil alam kong madami ng customer dahil tanghali na at rush hour iyon. Aalis ka na Karina? Yes po, Sir Marco, magtatanghalya na po kasi at rush hour na po baka kailangan na ako ng mga kasama ko sa labas. I see, sige tawagin na lang kita uli pagtapos na kami dito kumain. Sige po Sir Marco, nagpaalam na ako sa manager namin. Napansin ko naman na nakatingin lang sa akin si Patrick. Bro, single pa ba yan si Karina? Tanong ni Patrick. Hindi ko alam, nakalagay naman sa resume niya is single siya, meaning wala pa siyang asawa. At kung mayroon man siguro naman ilalagay niya sa resume niya na married. Sagot ni Marco. Sabagay may point ka din, hindi naman siguro siya magsisinungaling sa resume niya at makikita naman sa mukha niya na mabait siyang tao. Hey! Huwag mong sabihin na na-fall ka na sa kanya. Hindi naman sa ganoon bro, pwede naman sigurong humanga sa isang babae. Hindi naman agad ibig sabihin nun na gusto ko na ang isang tao. Sagot ni Patrick. Medyo matagal din ang usapan nila ni Marco at Patrick. Mga ilang oras din ang nakalipas ay umalis na si Patrick. Mga around 8 PM ay kaunti na lamang ang mga customer, kaya naman ay unti-unti nang iniligpit ng ibang staff na kasama ni Karina ang mga upuan at nag-set up na rin sila sa table para kinabukasan. Palaging closing time ang schedule ni Karina kasi siya ang pinagkakatiwalaan ng manager nila na mag-close ng kaha at magbilang ng pera. Dalawa lamang sila na natira dahil umalis na ang ibang kasamahan nila. Pagkatapos ay nauna na ring umuwi ang kasama niya, naglalakad na siya palabas nang hindi niya namalayan na kasunod pala niya ang manager nila. Hey! Karina, saan ang way mo pauwi? Sir Marco.
Malapit lang naman po ang apartment na tinitirhan ko, sasakay na lang po ako ng bus kasi po 9:30 PM pa naman po ang last trip. Sagot ko sa kanya. Oh, ganoon ba, sumabay ka na sa akin. Ihahatid na kita, may dala naman akong sasakyan. Alok ng manager niya. Ha? Huwag na po sir, nakakahiya naman po. Baka po anong isipin ng ibang tao kapag nakita po nila na nakasakay ako sa sasakyan ng manager ko. Sabi ko sa manager namin. Sige na, I insist. Alam mo naman na hindi ako mapakali at ayaw kong pinababayaan ang employee ko. Na-guilty naman ako sa sinabi ng boss ko, kaya naman ay pumayag na lang ako na ihatid niya ako sa apartment namin. Nakipagkwentuhan siya sa akin habang nasa sasakyan kami. Madami siyang naikwento sa akin, nalaman kong kulang pala siya sa restaurant na iyon at ang nagmamay-ari o CEO talaga ay si Patrick. Kahit bago pa lang ako sa trabaho ay ganoon na lamang ang tiwala niya sa akin na talagang nagkwento siya kung bakit naging mag-partner sila ni Patrick sa negosyo. Mas lalo akong humanga sa kabaitan na ipinapakita ni Marco sa akin, naging panatag ang kalooban ko sa tuwing nakakasama ko siya. Iba siya sa dati kong naging manager kahit na mukhang mabait naman si Sir Leo pero iba palang kabaitan iyon, kasi may masamang intensyon. Nakarating na kami sa apartment na tinitirahan namin ni Dina. Bumababa na ako at nagpaalam kay Sir Marco. Nakangiti ako habang paalis ang sasakyan niya. Naging masaya ang araw ko, at nakita pala ako ni Dina sa may balcony namin, na nakadungaw siya at pinagmamasdan ako. Nang napatingin ako sa itaas nakita ko siyang nakangiti sa akin. Alam ko na ang ibig sabihin ng ngiting yun kaya naman ay naghanda na ako sa mga isasagot ko sa mga tanong niya sa akin. Hey! Karina, ano naman yung nasaksihan ko? Ha? Bakit? Ano bang nakita mo? Ay nako! Denial ka pa talaga ha? Bakit ka hinatid ng manager mo? Alam mo, ayaw ko naman talaga na ihatid niya ako kasi malalaman niya ang tirahan natin at alam kong nakakahiya kasi nga boss ko siya. Pero wala akong magawa kasi nagpupumilit siyang ihatid ako, baka isipin naman niya wala akong tiwala at respeto sa kanya kung hindi ako papayag. Sagot ni Karina. Oh, ganoon ba? Iyon ba talaga ang rason mo? Oo, iyon nga. Bakit may iba pa ba akong rason maliban doon? Ah, wala naman, mabuti na yung maliwanag, kasi paano na lamang si Papa Lloyd? Bigla akong natahimik. Oo nga pala, paparating na pala si Sir Lloyd. Ano kaya ang gagawin ko, at sasabihin ko, kung magtanong siya tungkol kay Marco baka naman ay mag-isip siya ng masama. May usapan pa naman kami na magpanggap akong girlfriend niya. Pero ano kaya ang purpose niya? Hoy! Ano na? Bakit natulala ka dyan? Ha? Wala lang, may sumagi lang sa isipan ko. Kailangan ko palang tumawag sa mom ko, mangungumusta ako sa kanila kasi medyo busy na ako at hindi ko na sila natawagan. Alibay ko kay Dina para lang ma-change ang topic. Oo nga, napansin ko din iyan na ilang days ka nang hindi tumatawag sa kanila. Magpaliwanag ka na lang siguro naman maiintindihan nila ang sitwasyon mo. Sagot ni Dina sa akin. Kinabukasan ay napansin na naman ni Karina na nandoon na naman si Patrick. Pakiramdam niya tuloy na nagpapapansin si Patrick sa kanya. Hinayaan na lamang niya iyon, masyado yata siyang asumire kasi pwede naman na araw-araw pumunta doon si Patrick, kasi siya naman talaga ang may-ari ng restaurant. Hindi niya napansin na tumatawag pala si Lloyd sa kanya. Nakita na lamang niya nang nagpunta siya sa toilet para umihi. Kinakabahan siya kung bakit tumawag si Lloyd. Makalipas ang ilang minuto ay tumawag uli ito sa kanya kaya sinagot na niya. Hello po Sir Lloyd, napatawag po kayo. Ah, wala lang Karina, kinumusta lang kita kung okay ka lang ba? I mean okay ka na about doon sa issue tungkol sa iyo. Tanong ni Sir Lloyd sa akin. Medyo okay na po sir, nakaka-recover naman po. At may bago na rin po akong workplace kaya medyo na busy na din po ako kaya hindi ko na po naisip ang issue na iyon. Sagot ko sa kanya. Ganoon ba? That's good at least hindi ka na ma-stress sa kakaisip basta lagi mo lang tandaan nandito lang ako para sa iyo. See you soon. Halatang masaya si Sir Lloyd sa mga sinabi niya sa akin. Naisip kong napakaswerte ko naman, dahil napapalibutan ako ng mga mababait na tao plus mga gwapo pa,
Sana isa sa kanila ang makatuluyan ko. Napangiti na lamang ako. Nagulat na lamang ako nang nasa likod ko na pala si Sir Patrick. Karina. Tawag niya sa akin. Ay! Kabayong bundat. Napahawak ako sa dibdib ko. Nagulat ako kung sino ang nagsalita sa mga bandang tainga ko malapit sa leeg ko. Hay! Grabe ka naman makatawag na kabayo. Mas gwapo pa ata ako sa kabayo. Haha! Sorry po Sir Patrick, ganoon po talaga ako pag nagugulat. Paumanhin ko sa kanya. Sige na nga, tinatanggap ko na ang sorry mo. Siya nga pala, hindi ka ba busy bukas ng gabi? Sabi ni Marco ay day off mo sa Sabado, kaya gusto ko sana nayayain kita magkape bukas ng gabi, o mag-dinner tayo sa labas. Iyon ang anyaya niya sa akin. Hindi ako sumagot kaagad kasi nagulat akong direct to the point siya sa akin. Siya yung tipo ng lalaking hindi nagpapaligoy-ligoy. Ano? Okay lang ba, Karina? Ha? Sige po, pag-iisipan ko po. Baka po kasi may lakad kami ng kaibigan ko. Ganoon ba, so hindi ka pa sure niyan? Parang ganoon na nga po. Nakita kong nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Sir Patrick. Umalis na lamang ito at hindi na nagpaalam sa akin. Nakadamo din ako ng pagkalungkot kasi naman hindi ako diretsahan na sumagot sa kanya. Tatanungin pa kaya uli ni Patrick si Karina kung payag pa ba siya sa usapan nila? Salamat mga idol sa patuloy na pagsubaybay sa kwentong ito. Salamat sa suporta at sa mga nag-subscribe ng aking munting channel mga idol. Hanggang sa muli at mabuhay po kayong lahat.